Ang Diablo naman, gaya naman ng leon na gumagala naman siya talaga, no? Gamit din yung kanyang hunting strategies. Kasi pareho silang hunter magkalinya yan. Dalawa lang naman ang hati, kapatid na Rodel, sa Diablo at sa Diyos. Ang mga wolves, nasa hanay pa rin yan ng Diablo. Magkapareho silang maninila. Mga tupa sa patayan. Sa turo ni Kuya, napakakitid ng dating. Kasi hinanay niya magkasama ang lobo at leon. Ang leon hindi naman masamang hayop minsan dahil si Kristo ay inahalin tulad sa leon. Basahin niyo yung Apokalipsis 5:5. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nantagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Tapos, sa lumang tipan, meron naman mga tupa na pinapalayas. Basahin natin yung nasa Jeremias 12:2 hanggang 4. Iyong itinanim sila, oo, sila'y nangagkaugat, nagsisitubo, oo, sila'y nangagbubunga, ikaw ay malapit sa kanilang bibig at malayo sa kanilang mga puso. Ngunit ikaw, o Panginoon, nakakakilala sa akin, iyong nakikita ako at tinatarok mo ang aking puso. Itaboy mo silang gaya ng mga tupa sa patayan, at ihanda mo sila sa kaarawan ng pagpatay. Hanggang kailan tatangis ang lupain at matutuyo ang mga damo sa buong lupain dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon. Nilipol ang mga hayop at ang mga ibon sapagkat kanilang sinabi, hindi niya makikita ang ating huling kawakasan. Hindi porket tupa mabuti agad, hindi porket lobo masama agad. Kasi mga lang yan, allegory sa Bible. Tuko sa alam nilang karakteristik ng hayop. Kaya pwede pang isang example dyan, yung ahas o snake. Diba sa Genesis, masama yung ahas doon, yung lumapit kila Adan. Pero may sinabi rin si Kristo sa 10:16 ng Mateo na maging matalino kayo gaya ng ahas. Kaya hindi dapat masabi agad na masama kung leon, kung lobo o tupa. Kasi sa yung babaeng Kananea tinawag na aso may Kristo. Pero malaki ang pananampalataya niya sa Mateo 15. Kaya at least to case basis siya. Hindi porket masama lobo agad lahat. O kaya lahat ng lobo masama, lahat ng tupa mabuti. Mababaw na turo yung ganon. Masyado kasing binary o simplistic. Ang turo ni Kuya, laging dalawang hati lang. Nawawala yung exemptions na tinatawag. Hindi pwedeng dalawang hati lang kasi may mga kasukasuan na dapat i-consider. Kaya, yan na lang muna. Sana nakapagpaliwanag ito kahit papano.